May sabi ho dito sa Luke chapter 12, verse 35. Handa na po ba ang lahat, mga kapatid? Sama-sama ho nating tunghayan at basahin po ang salita ng Diyos ng may paggalang, ng may pagmamahal, mga kapatid. Luke chapter 12, verse 35. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang iyong mga ilawan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihang mga salita. Tayo po ay saglit pong manalangin at tingin po natin ang gabay at patnubay ng Banal Espiritu sa atin pong pakikinig ng kanya pong mga salita. Ama naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat, Panginoong Diyos, sa iyong harapan. Salamat o Diyos sa pag-iingat nyo. Salamat o Diyos sa kalakasan po na aming pong taglay sa araw pong ito. Salamat din po, Diyos, sa pribilehyo ng bawat isa po sa amin. Panginoong Diyos, sa oras na ito, sa araw pong ito, ay makadudulog po sa iyo ng may kalayaan, makakalapit po sa iyo, Panginoon, ng may kalayaan. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong presensya na aming pong kasama sa oras na ito at dinadalangin po namin ang amin pong nalalabi, Panginoong Diyos, na pagtanggap ng iyong pong mga salita. Lord, buksan mo ang aming mga puso, buksan mo, Diyos, ang aming mga isipan, matanggap po namin ng maliwanag ang iyong pong mga salita sa araw pong ito, Panginoong Diyos. Let your Holy Spirit, O Lord God, ang siyang manguna sa amin pong pakikinig ng iyong pong mga salita. Let your Holy Spirit, O Lord God, speak to us. Let your Holy Spirit, Lord God, open our hearts and minds, O God, to receive your word. Lord, bless us, O Lord God. Panginoon, pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa po sa amin, na ikaw, O Diyos, ang siyang malayang gumawa at kumilos sa bawat isa po sa amin. Panginoon, maraming pong salamat, O Diyos. Patuloy po namin itinatagubilin ang pakikinig po namin ng iyong mga banal at makapangyarihang mga salita. Gamitin mo po, Panginoong Diyos, ang iyong alipin na tagapagsalita sa oras na ito. Ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa kanyang buhay. I-anoint mo, Panginoong Diyos, ang kanyang mga labi. I-anoint mo ang kanyang buhay, Panginoon. Sa kanya po, O Diyos, na pag-deliver ng iyong pong mga salita. Lord, maraming pong salamat. We are here, Lord God. Speak your word. Show me your ways and let me see your glory, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tayo pong lahat po ay magwika ng Amen and Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Malaya na ho tayong makakaupo. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Praise the Lord. Ngitian nga po natin ang bawat ating pong nasa katabi, mga kapatid. Ngitian nga po natin sila. Purihin po ang ating pong Panginoon. At sabihin natin sa kanila, mga kapatid, welcome na welcome ka sa gawain ng Panginoon. At sabihin natin, masaya ako, kapatid, nandito ka. Minsan pa, masaya ako, kapatid, nandito ka. Yun. Diba? Masarap po, mga kapatid, na ang mga Kristiyano ay nagtitipon. Mga kapatid, na nandun yung kagalakan sa kanila pong mga puso. At tatanggapin po natin ang mensahe ng Lord sa araw po ito. Nang mensahe ng Panginoon ay dinala ko po kayo sa Lucas chapter 12 verse 35. Ng ating Panginoon sa bawat pangungusap po niya sa mga tao o sa mga hindi mananampalataya o sa mga bundukin na kanyang pinupuntahan o sa lugar na kanya pong pinagbabahaginan ng kanyang mga salita, mga kapatid, ay ang kanyang pananalita, na ang bawat lumalabas sa kanyang pananalita kapag siya po ay nangungusap at may gusto po siyang sabihin sa mga tao ng karamihan, mga kapatid, ay dinadala po niya tayo sa isang tinatawag na parabola. Amen po ba? Dahil ang nais ng Diyos, kapag siya po ay nagbanggit ng mga parabola, mga kapatid, He wants us to be a good seeker or hearer. Ang nais ng Diyos, kung bakit po niya sinasabi, karamihan sa mga kanyang mga salita ay parabola, mga kapatid, yung mga parables na kanya pong ibinabahagi o sinasabi, mga kapatid, nung time ng New Testament, mga kapatid, dahil ang nais ng Panginoon ay hanapin natin siya at tayo ay makinig sa kanya ng mabuti. At makinig tayo sa kanya ng tamang pakinig. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Yun po yung nais ng Lord. Kaya't ang Panginoon, lagi niyang sinasabi,
yung parabola, mga kapatid. At hinango ko po kayo, mga kapatid, dito po sa Luke chapter 12, verse 35, ito po yung sinabi ng Lord, mga kapatid, isang parabola na kung saan makikita natin, mga kapatid, na mayroon pong talento na ibinigay ang Lord sa bawat buhay natin. Ang tanong, mayroon po bang talento na ibinagkaloob ang Panginoon sa bawat buhay natin? Mayroon po ba? Marami po tayong talento. Amen po ba? Pero ang tanong, mga kapatid, handa po ba tayo sa pagdating, mga kapatid, ng ating Panginoon? Handa na po ba ang lahat na sa pagdating ng ating Panginoon? Ang sabi po sa awitin, mga kapatid, nung atin pong inawit nung nakaraang Sunday, sa pagtunog ng trumpeta, diba? Si Jesus ay darating na. Diba? Sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Ibig sabihin, mga kapatid, ang mga Kristiyano, dapat, ang mga Kristiyano, dapat ang ugaliin ng mga Kristiyano, kapag mayroon pong mga gera sa ibang bansa, mga kapatid, bagamat marami pong mga tao ang nababahala, marami pong mga tao ang nag-aalala, amen po ba? Ngayon po, dumadaan po tayo sa tinatawag na krisis. O po ba? Dumadaan po tayo sa mga tinatawag na mga kahirapan. At sa totoo lang po, mga kapatid, hindi ko po ipinagpipray, mga kapatid, na matapos po yung gera or wala ng gera. Hindi ko po yan pinagpipray, mga kapatid. Unang-una, mga kapatid, itinakda na po yan ng Lord. Amen. Nabanggit na po yan sa kasabanal na kasulatan. Binanggit na po yan, mga kapatid, ng Biblia, na sa mga huling araw, mga kapatid, ang sabi ko doon, magkakaroon ng kaguluhan. Magkakaroon sa mga maraming mga bansa ang di pagkakaunawan at magkakagulo at magkakaroon ng gera. Ang tangi lamang nating magagawa, mga kapatid, maging handa ho tayo sa pagdating ng Diyos. Amen? At ang lagi nang sinasabi ng ating Panginoon, peace be with you. Sabihin nga natin sa ating mga katabi, peace be with you. Di ba? Lagi tayong nababahala sa mga naririnig natin. Kinakailangan sa mga Kristiyano, mga kapatid, ay laging nating nasa puso o laging ilagay sa puso natin, mga kapatid, yung tinatawag na kapayapaan. Amen? Ang tanong, apektado ba tayo sa krisis? Apektado ba tayo sa gera? Apektado tayo. Amen. Nung nakaraan, mga kapatid, di ba, ang taas-taas ng krudo, ang taas-taas ng gasolina. Kung dati-rati ay yung tricycle, yung si Amos ay ginagasolinahan po natin yan, 500, mga kapatid, full tank na po yun. Nung dumating yung krisis ng gasolina, mga kapatid, yung kalakal, mga kapatid, ay naapektuhan, ay hindi lamang po 500 ang pinang-full tank. Hindi na full tank ang nangyayari. O, ano po ba? Kundi laging nauubusan ng gasolina. Ibig sabihin, apektado ho tayo. Tama po ba? Laking epekto, mga kapatid. Kahit sa krudo, mga kapatid, nag-triple. Ang dati-dati, 48 lang. Ang krudo, di ba? Dumating sa punto, mga kapatid, naging 160. Kung dati-dati, pumupunta po kami ng Nueva Ecija, inahatid ko po namin si Nurin, papunta po sa Nueva Ecija, sa Muñoz, ang gasolina lang namin, nasa almost 300 to 400 lang. Pag naggasolina po ako, nagkrudo po ako ng 500, may sobra pa. Yung 500 po na yon, noong tumaas ang krudo, mga kapatid, pambihira. Ako nyo? Ang hirap. Para kang nagsusunog ng pera. Sabi ko ngayon rin, nasubukan nila, nag-commute po sila. Pauwi. Yung time na yun, talagang pabalik-balik ko sila. Kaya inahatid ko siya ng umaga doon sa Rosales, sa bayan ng Rosales, para mag-commute. Apektado. Pero mas pinili ho natin na sa ating mga puso, ang inilagay ng Lord ay ang kapayapaan. Amen. Kahit lahat ng mga bagay na to, mga kapatid, ay pinaghahandaan.
Sa bawat mga pangyayari, mga kapatid, sa ating pong mga buhay, mayroon po talagang itinakda ang Lord. Amen. Mayroon po talagang plano ang Diyos. Hindi plinano ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, na ikaw ay magkaroon ng sakit at karamdaman. Amen. Hindi plinano ng Panginoon na ikaw ay maghirap. Hindi plinano ng Panginoon na ikaw ay manlupaypay. Wala siyang planong ganun, mga kapatid, sa kanyang mga anak. Ang plano ng Panginoon sa bawat buhay natin, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Yun po ang plano ng Diyos sa bawat buhay natin. Kaya't yung plano ng Diyos sa bawat buhay natin, mga kapatid, dumedepende sa bawat isa po sa atin kung paano natin pangahawakan yung plano ng Diyos. Amen? Nakukuha po ba nyo, mga kapatid? Kung paano natin ito i-execute ng mabuti, yung plano ng Diyos. Kung pinagpala ka ng Diyos, paano mo ito gagawin ng mabuti? Dahil ang plano ng Diyos to prosper you. Kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, mga kapatid, paano mo ito gagawin o mapaprosper? Dahil ang sabi ng Lord, God will give you the ability to prosper. Ibinigay, pinagkaloob sa atin yung abilidad. Kukuhain po ba natin? Yung abilidad na tayong lahat ay lumago sa kanyang biyaya. Ngayon, paano natin ito gaganapin o gagawin, mga kapatid? So, kinakailangan tayo pong lahat, mga kapatid, ay magiging handa sa plano ng Diyos sa bawat buhay natin. Amen. Handa na po ba tayo na tanggapin ang plano ng Diyos? Handa po ba natin gawin yung plano ng Diyos sa bawat buhay natin? Dahil ang topic natin, mga kapatid, sa oras na ito, be ready. Maging handa po tayo. Amen? Kung titignan natin at pag-aaralan natin, nabasa niyo po ba, mga kapatid, yung sa mga ngaral o yung sa English ng mga ngaral or Ecclesiastes or yung kay Solomon? Proverbs. Yan. Diba? Sabi ni Solomon, sabi ng Haring Solomon, tingnan nyo, ikaw na tao ang mga langgam. Okay po ba? Ang mga langgam, kapag pinagmasdan mo, kahit uupuan mo yan, kapatid, ano? Kapag uupuan natin ang mga langgam, may matututunan tayong aral. Tignan nyo ang mga langgam, kapag malapit ng tag-ulan, anong ginagawa? Anong ginagawa? Kumukuha ng pagkain, di ba? Pumupunta sa mga kaldero natin. O, niyo po ba? Kaya magtataka na lang tayo pagpas ng ating mga kaldero, ay, dami-daming langgam. Malapit na hong tag-ulan. Nag-iipon ngayon yung mga langgam. O, niyo po ba? May ginagawa ho sila dahil may pinaghahandaan sila. At ang sabi ni Haring Solomon, tignan mo, ikaw na tao ang mga langgam. Dahil marami tayong matututunan sa kanila. Dahil lang minsan ng mga tao, mga kapatid, mahilig po sa tinatawag na manana habit o bahala na. Bahala na si Batman, bahala na si Superman. Ano niyo po ba? Mamaya na lang. In English pa, wait. O, di po ba? Kapag may maanihin o kaya may gagawin, sasabihin, mamaya na lang. Noon, ang mga tao, bilib na bilib po ako sa mga matatanda noon. Dahil kapag titignan nila yung araw, alam nila kung uulan ba or, di ba, titignan, papakiramdaman lang yung hangin kung uulan or hindi, di ba? Nakukuha niyo po ba? Nababasa nila yung panahon, alam nila yung panahon na mangyayari. Titignan mo yung kapag nasa gitna, 12:00 na.
Kaya po ba? Ngayon, alam niyo po ba kung alas 12 na o di ba? Kasi alas 9 pa lang ng araw, ng umaga ngayon, mainit na. Samantalang po noon, alas 12 ng tirik ang araw, dun lamang po umiinit. Ngayon, alas 9 pa lang ng umaga, alas 8 pa lang ng umaga. Di ba, mainit na? Nakakuha niyo po ba? Kahit anong dapat gawin? Paghandaan. May birthday ho tayo. May birthday yung mga anak ninyo. Di ba? Pinaghahandaan. Kukuha niyo po ba? Yung ating anniversary, nakatatapos lang mga kapatid. Salamat sa Lord. May mga bagay tayong mga pinaghandaan. O, yun po ba? Anong mangyayari kapag ang mga bagay na ito ay pinaghahandaan? Nagiging maayos. Kukuha niyo po ba? Nagiging maayos ang lahat. Nagiging sa mga kinabukasan natin. Kapag tayo ay lumalakad sa biyaya ng Panginoon, kapag tayo ay nag-aaral, may pangarap po tayo, may mga pinaghahandahan po tayo. Mayroon kang goal. Mayroon kang naisin sa mga darating na panahon. Mayroon kang time limit na gusto mo, yung taon na to, ganito na ako, nakaupo na ako sa rocking chair, naka-rocking chair tuloy, nakaupo na ako sa pang-office na upuan. Diba? Pag nag-edad ako ng ganito, gusto ko, diba? Nandun na lamang po ako, nagsusulat, nagbibigay ng mga check. Diba? Ano ang gagawin mo kapag darating yun? Diba, pinaghahandaan. Amen. Kapag nakita natin yung ilog, mga kapatid, na ang bilis-bilis ng alon. Tapos sa banda roon, may nahulog na maleta. Ang laman niya, 2 milyon or mahigit 5 billion, sabihin mo na lang. Paagos na papunta na dito. Hindi ka handa. Ang dami-dami mong dala. Dala mo yung cellphone mo, dala mo yung wallet mo, lahat-lahat na lang ng mabigat. Dala mo yung kwintas mo. Diba? Magtatanggal ka pa bago mo makuha yung 5 million. Be ready, mga kapatid. Amen. Nakukupubuhan niyo po si Pastor. Maging handa ho tayo. Ganyan din po sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Pinaghahandaan ho ang lahat ng bagay. Amen. Kahit sa mga manggagawa, pinaghahandaan ang kanilang mga pagtayo. Pinapanalangin. May mga paghahandang ginagawa. Dahil ang pinakamahirap na bagay o gagawin mo, mga kapatid, ito yung tinatawag na preparation, mga kapatid, to become ready. Preparation ng pagiging handa. Mayroon kang mga isaalang-alang. Mayroon kang mga gagawin, mga kapatid. Mayroon kang isasakripisyo. Dahil gusto mo, pagdating yung oportunidad na yon, magiging ayos, magiging mahanda. Magiging handa. Be ready. Amen. Kapag nag-a-apply kayo sa trabaho, paghandaan. Kapag pumupunta kayo, mga kapatid, kung papasok kayo sa isang universidad, mga kapatid, paghandaan. Dahil kapag hindi mo pinaghandaan ang isang bahay, mararanasan mo yung tinatawag na failure. Amen? Tandaan po natin ito, mga kapatid. As a Christian, mga kapatid, people always look at your life and testimony. Ang laging tinitignan ng tao sa paligid natin, your testimony and your life. At kapag hindi naging handa ang mga Kristiyano, kapag hindi naging handa ang mga mananampalataya sa pagtugon sa kalooban ng Diyos, sa pagharap, mga kapatid, sa pagtanggap ng pagpapala ng Diyos, kapag hindi siya naging handa, mga kapatid, ang mga taong nakatingin sa iyo, mga kapatid,
failure din sila. Amen. Amen. Gawin natin ang pinakamainam at pinakamabuti para ang ating mga buhay, mga kapatid, ay maging kaaya-aya sa mga tao. Maging mabuti sa kanilang mga paningin. Oo, we cannot please others, mga kapatid. We cannot. Hindi natin maipiplease sila. Dahil mabuti man o hindi mabuti yung ating mga nagawa, may sasabihin sila. Pero kung ang ginagawa natin, mga kapatid, ay hindi sa tao tayo nagpiplease, kundi ang Lord dapat. Dapat ang piniplease natin sa bawat mga ginagawa natin ay ang Panginoon. Amen. Wala nang iba. Kahit sa paglilingkod, mga kapatid, people always look at your life and testimony. Sabi ko dito sa Matthew chapter 24, or balik ko tayo sa Luke chapter 12 verse 35, yung atin pong context, mga kapatid. Basahin nun natin. Luke chapter 12 verse 35, maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Sabi ko dito, maging handa kayong lagi. Lagi. Amen. Panatilihing maliwanag ang iyong mga ilawan. Baka nakakalimutan ho natin, mga kapatid, we are the light of this world. Amen. Tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan. Kaya't yung mga tao, mga kapatid, laging nakatingin sa bawat isa po sa atin. Laging sinusubaybayan yung mga kilos natin. Laging binabantayan yung ating mga pananalita, yung ating mga gawa, mga kapatid. People always look at your testimony and your life. Sabi ko dito, manatiling maliwanag ang iyong ilawan. May dala-dala ho tayong ilawan. Paano tayo magiging handa, mga kapatid, kung hindi natin dala-dala ang ilawan? Upang maging handa, sundin ang mga alituntunin ng Panginoon. If you want to be ready, mga kapatid, sundin natin ang alituntunin ng Biblia o ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi ho dito, mga kapatid, sa Leviticus, excuse me, Leviticus chapter 18, verse 4 hanggang 5. Ang sundin ninyo ang mga kautusan at tuntuning ibinigay ko sa inyo. Sino po ang nagsabi po nito? Ang sabi ng ating Panginoon, ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Unang-una ang sabi niya, ang sundin ninyo'y ang mga kautusan at tuntuning ibinigay ko sa inyo. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Ulitin nun natin. Ang sundin ninyo'y ang mga kautusan at tuntuning ibinigay ko sa inyo. Isa lamang ang dapat nating sundin, mga kapatid. Amen. Ang alituntunin ng Diyos. Ang panukala ng Diyos, ang plano ng Diyos sa bawat buhay natin. Ang kalooban ng Diyos sa bawat buhay natin, yun lamang yung dapat nating sundin. Hindi ko sinasabi na hindi na kayo makikinig sa payo ng inyong mga magulang or payo ng inyong mga kaibigan. Mas gugustuhin ko, mga kapatid, na makinig sa payo ng may takot sa Diyos kaysa payo ng isang asal. Ano yun, Brad? Asal? Asal-aso. Diba? Nung shinare natin, nung nagbahagi tayo, nag-Bible study tayo. Mas gugustuhin ko, na mga kapatid, na makinig sa tao, mga kapatid, na may takot sa Diyos. Kaysa sa payo ng walang takot sa Diyos.
Kasi kapag humingi ka ng payo sa walang takot sa Diyos, kapatid, malalayo ka sa kanyang kalooban. Pero kapag lumapit ka sa tao at humingi ka ng payo sa may takot sa Diyos, ang ibibigay sa iyo, kapatid, ay karunungan na galing sa Panginoon. Hindi mo mapagtatagumpayan ng isang bagay, mga kapatid, kapag hindi ka lumalapit sa mga lingkod ng Diyos. Sila na may takot sa Panginoon. At salamat sa Lord, mga kapatid, karamihan ho ng mga narito, sa bawat mga ginagawa ninyo, humihingi kayo ng gabay. Amen? Salamat sa Lord. Sa lahat ng mga hakbangin na gagawin ninyo, sinasabi ninyo kay pastor. Sa lahat ng mga plano ninyo, alam ko, mga kapatid. Sa lahat ng mga naisin ninyo, kahit salamat sa Lord, mga kapatid, yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, Leviticus chapter 20, or 5. 5 muna, sa 5 muna. Sa 5, verse 5. Sino mang tutupad ng aking mga kautusan at tuntunin ay mabubuhay. Amen? Ako si Yahweh. Gusto niyo po bang mabuhay ng matagal? Amen? Ay, sabi ng mga tao, sabi ng iba, di ba? Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Tapos ang sasabihin nila, bakit kaya biglang namatay yung taong yan? Ang bait-bait naman. Di ba? Pero yun ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. Ay sabi sa Biblia, ang sino mang tutupad ng aking mga kautusan at tuntunin ay mabubuhay. Ibig sabihin ng mabubuhay, mga kapatid, darating yung panahon, mga kapatid, bubuhayin siya ng Diyos. Amen. Bubuhayin siya ng Diyos. Yan yung tinatawag na eternal. Eternal life. Leviticus chapter 25, verse 18 hanggang 20. Kaya ingatan ninyo ang mga tuntunin at inyong tutuparin ang aking mga utos upang kayo'y manatiling matatag sa lupaing pupuntahan ninyo. Di ba? Mayroon kayong pupuntahan, mayroon kayong planong gagawin. At yung pagsunod ninyo, mga kapatid, ay ang kalooban ng Panginoon sa inyong mga buhay. At ang sabi niya dito, upang kayo'y manatiling matatag. Anong sikreto para manatili kayong matatag? Anong sikreto para manatili kayong matatag? Sundin ang alituntunin o ang utos. Amen. Sundin ang salita ng Diyos. Sundin ang Biblia. Panghawakan ng pananampalataya. Joshua chapter 1 verse 8 or 9. Ay, wait, 8 pala. Sorry. Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi ho doon, mga kapatid, dili-dilihin mo ang aking mga salita araw at gabi. Bakit magdili-dili? Bakit inuutos ng Biblia na dili-dilihin o pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita? Sabi ho doon sa dulo, mga kapatid, upang magtatagumpay ka, upang maranasan mo yung katagumpayan na galing sa Kanya. You cannot experience success, mga kapatid, without His guidance. Amen? Ito po yung mga hakbangin, mga kapatid, na tayo po ay dapat maging handa. Ways to be ready. Matthew chapter 25, verse 3 hanggang 4. Ito po yung parabola ulit, mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid.
Matthew chapter 25, verse 3 hanggang 4. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Verse 4. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. May dalawang uri ng, sabihin na lang natin, dalawang uri ng Kristiyano. O dalawang uri ng mananampalataya. Dalawang uri na sumusunod kay Kristo. Dalawang uri na sumusunod sa Panginoon. Dalawang uri ng tao. Yung una, mga kapatid, nagsabi niya dito, ang mga hangal, mayroon po palang, diba? Mayroon po palang tinatawag na hangal. Diba? Ano pong English ng hangal? Foolish. Ano? Diba? Mayroon pa palang hangal. Sabi niya dito, ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan. Dala-dala nila yung kanilang ilawan. Dala-dala nila yung kanilang mga testimony. Dala-dala nila, mga kapatid, yung buhay nila kay Kristo. Pero ang sabi dito sa Biblia, mga kapatid, dala-dala nila ang kanilang ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Yung dala-dala nilang testimony, mga kapatid, mayroong hangganan. Nakuha niyo po ba? Nauubos. Pag dumating yung pagsubok, diba? Kung dati kang tigre, bumabalik yung dati mong pagkatigre. Dahil nauubos yung kanyang langis. Nakukuha po ba natin? Kung dati-dati, mga kapatid, talaga namang isinuko mo na yung lahat-lahat sa Panginoon. Pero dumating yung pagsubok, mga kapatid, kulang yung langis na dala mo. Anong nangyari? Bumabalik yung dating mong pagkatao. Bumabalik yung dating sino ka dati. Sabi niya dito, ang mga hangal ay nagdala ng kanilang ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ano ang mayroon kung bakit sila nagdala ng ilawan? Dahil dadalaho sila sa isang kasal. Yung kasal na yon, ang Panginoon, ang Panginoon, mga kapatid, ang kanilang Panginoon ay uuwi. Darating. O niyo po ba? Na hindi nila alam kung kailan at oras ng pagdating ng kanilang Panginoon. At sila, mga kapatid, yung full na to, yung mga mangmang at matalinos, parehas silang naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ng kanilang Diyos, ng kanilang Panginoon. At isa tayo, mga kapatid, sa mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Yung sa verse 3, mga kapatid, sila yung mga tao naghihintay, mga kapatid, sa pagdating. Ngunit nung nadinig nila, nung parating na ang ating Panginoon, nasa huling araw na, tayo ay nasa huling araw na. Ngunit ang sabi sa Biblia, mga kapatid, ngunit hindi nagbaon ng langis. Nawala yung init, nawala yung apoy, paandap-andap yung kanilang paglilingkod, paandap-andap yung ilawan nila, pabago-bago yung kanilang kaisipan. Yung kanilang paglilingkod ay hindi dire-diretso. Yung kanilang paglilingkod sa Panginoon ay pabago-bago. At nawa, mga kapatid, hindi tayo masumpungan ng Panginoon na sa kanyang pagdating, mga kapatid, ubos yung ating langis. Nakukuha po ba natin? Doon tayo sa verse 4. Ang matatalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Yung pangalawang tao, mga kapatid, na naghihintay sa pagdating ng Panginoon, may dala-dala silang langis. At ngayon, mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon nila, nangungusap sila. Ngayon, ang sabi nila, bigyan niyo nga po kami ng langis, yung mga matatalino, yung mga manghumingi sa mga matatalino.
Bigyan nyo kami ng langis dahil yung aming langis, yung aming ilawan ay paandap-andap na. At alam nyo po mga kapatid, ang tinutukoy po ng langis ho dito mga kapatid, walang iba, ang Holy Spirit. Yung oil, yung langis, yung kapangyarihan. Paano tayo magiging handa sa pagdating ng ating Panginoon kung yung banal na Espiritu na mayroon tayo mga kapatid, ay hindi ho natin talaga ito niyayakap. Nakukuha po ba natin? Hindi natin pinapakinggan. Hindi natin minamahal. Pero kapag matalino ka na naghihintay sa pagdating ng Panginoon, kapatid, niyayakap mo ang banal na Espiritu. Minamahal mo ang banal na Espiritu sa kanyang mga ginagawa. Sinusunod natin. Amen po ba? Are you with me, mga kapatid? Ways to be ready. Always keep your fire burning. Panatilihin na nag-aapoy, mga kapatid, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Oil is the symbol of the Holy Spirit and His power. Kapag ang Holy Spirit, mga kapatid, hindi gumagawa sa bawat buhay ho natin, at hindi ho natin, kung ano ang sinasabi ng Holy Spirit sa bawat buhay ho natin, hindi ho natin isinasagawa, mga kapatid, mamamatay, paandap-andap ang mga Kristiyano. Amen? Amen. Kapag may Word of God na pinakinggan natin at tinanggap natin, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, ang Holy Spirit ang siyang gabay natin patungo sa kalooban ng Diyos sa bawat buhay natin. Yan ang dahilan, mga kapatid, kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, Lord, we ask by the power of your Holy Spirit, gabayan mo po kami. Panginoon, di ba? Lagi sasabihin natin, yung apoy ng banal na Espiritu ay manatili sa puso ko. Tignan natin, mga kapatid, habang tayo po ay nakaupo sa oras na ito, kung may apoy pa ba sa puso natin. Mayroon pa ba yung kilos ng Holy Spirit sa bawat buhay natin? Mayroon pa ba tayong nararamdaman na pasanin sa mga kaluluwa? Mayroon pa ba tayong nararamdaman na pagmamahal sa mga kaluluwa? Mayroon pa ba tayong passion sa mga taong nakapaligid sa atin? Mayroon pa ba tayong passion sa paglilingkod? Always keep your fire burning. Pangalawa, mga kapatid, huwag nating hahayaan sa paghihintay natin sa Panginoon, mga kapatid, huwag nating hahayaan na yung langis, mga kapatid, sa ating mga ilawan ay mawawala o mauubos. Dahil ang nagbibigay ng buhay, tandaan po natin ito, mga kapatid, dahil ang nagbibigay ng buhay sa mga Kristiyano, sa kanilang mga paglilingkod, walang iba ang langis ng banal na Espiritu. Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, yan ang nagbibigay. Kung bakit ang mga Kristiyano nag-i-exist na mangaral ng salita ng Diyos, kung bakit ang mga Kristiyano nag-i-exist, mga kapatid, na ipangaral ang salita ng Diyos dahil sa apoy ng banal na Espiritu. Amen. Kung bakit may nakikita kayong mga mananampalataya, mga kapatid, na nangangaral sa lansangan,
Mga kapatid, dahil may apoy ng banal na Espiritu sa kanila pong mga buhay. At kung bakit may kagalakan kayong gumawa, mga kapatid, sa loob ng iglesia, mga kapatid, dahil po yan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung bakit kayo may pagmamahal sa mga tao, dahil po yan sa banal na Espiritu. Kung bakit po kayo nagle-lay hands ng mga may sakit at karamdaman, dahil po yan sa banal na Espiritu. Bakit kapag tayo po ay naglilihan sa kanila, gumagaling sila? Kapag tayo ay nananalangin sa kanila, gumagaling sila? Napapalaya sila dahil po yan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At huwag nating hahayaan, mga kapatid, ng Espiritu Santo ay mawala sa bawat buhay ho natin. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag nating hahayaan na tayo ay lumayo. Huwag nating hahayaan na yung apoy ng paglilingkod ay mawala. Amen? Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Naunawaan niyo po ba si Pastor? Dahil ang banal na Espiritu, mga kapatid, sa isang Kristiyano, yan po ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ang banal na Espiritu ang siyang magiging ilaw mo. Ang banal na Espiritu, mga kapatid, siya ang magiging gabay mo, comforter mo, kaibigan mo. Siya ang magdadrive sa iyo patungo, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Siya ang nagagawa ng banal na Espiritu, mga kapatid. Huwag nating hahayaan na umubusan. Kapag alam natin, nararamdaman natin, napapagod tayo, mga kapatid. Sabihin natin, parang katulad ni Haring David, Lord, restore unto me the joy of my salvation. And renew a right spirit within me. May sabi ni Haring David, renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of my salvation. Kapag hindi na-restore yung joy of salvation natin, mga kapatid, ang ating mga ilawan ay paandap-andap. Nakukuha po ba natin? Always be filled with the Holy Spirit. Matthew chapter 25, verse 8. Sinabi ng mga halas ang matalino, ninyo kami ng kahit kaunting langis, andap-andap na ang aming mga ilawan. Ba? Ito yung sinasabi ko. Na kapag ang Kristiyano, mga kapatid, ay naubusan o ang Holy Spirit, hindi na niya ito inihingi yung gabay at patnubay ng banal na Espiritu, mga kapatid, paandap-andap ang Kristiyano. Nag-i-exist ang pananampalataya natin, mga kapatid, dahil sa Holy Spirit. Amen? Nakukuha po ba natin? Nagpapatuloy, mga kapatid, ang mga Kristiyano na mag-perform ng miracles and wonders dahil sa banal na Espiritu. Pangatlo, sa bawat mga Kristiyano, mga kapatid, always hope that we will come anytime. That He will come anytime. Ang ating Panginoon, mga kapatid, darating sa itinakda niyang oras. Amen? Sang awitin, nung inawit ho natin nung Sunday, si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Diba? Kasalanan ay iwagsi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda.
Yung pag-asa natin, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesus ay muling darating. Amen? Always be ready. Laging handa ho tayo dapat. Sa Luke chapter 12, verse 36. Luke chapter 12, verse 36. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon. Tumulad daw tayo sa mga naghihintay. Ang pinakamahirap na senaryo ng buhay, mga kapatid, yung maghintay. O, niyo po ba? Ang tagal-tagal naman. Ang tagal-tagal. Alam niyo po, mga kapatid, maniwala man po kayo o hindi, malapit nang dumating si Kristo. 'Di ba? Nung ang nasa New Testament, mga kapatid, naghihintay sila sa pagdating ni Kristo, mga kapatid. At hanggang sa ngayon, naghihintay pa rin tayo, mga kapatid. Kung noon, malayo pa yung kanilang hinihintay, ngayon, mas malapit na tayo doon. Nakukuha po ba natin? Mas malapit na tayo doon. We are in the last of the last days. Nasa huling araw na ho tayo, mga kapatid. Kaya't, yung ating mga ilawan ay dapat hindi paandap-andap. Amen? Amen po ba? Sabi ho dito, mga kapatid, tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. 'Di ba? Hindi natin alam kung kailan darating ang Diyos. Isa lang ang alam ko, mga kapatid. Kung ang ilan ng mga tao ay nababahala sa mga gerang dumarating, mga kapatid, dapat ang mga Kristiyano, ang hinihintay nila, ang kapayapaang darating mula sa Panginoon. Yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Amen. Yan ang pangako ng ating Panginoon, mga kapatid, na aakyat ako sa langit upang ipaghanda ko kayo ng inyong mga matitirahan. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, in my Father's house, there are so many mansion. Maraming mansyon. Yan po ang inihahanda ng Diyos sa bawat buhay natin. Ngayon, mga kapatid, handa po ba tayo na sa pagdating ng Panginoon, madadatnan tayo ng Panginoon na gising, na naghihintay sa Kanya? Kahit ang dapat bawat mga Kristiyano, mga kapatid, hindi patulog-tulog. Dapat gumagawa ang mga Kristiyano. Amen! Dapat kumikilos ang mga Kristiyano. Dapat ang mga Kristiyano parang diesel. Na habang umiinit, mga kapatid, lalong bumibilis. Dapat ang mga Kristiyano habang nag-aapoy, mag-apoy pa ng mag-apoy. Kapag hindi tatalab sa kanya yung tubig, yung apoy ng kanyang paglilingkod. Kahit buhusan siya ng tubig, mga kapatid, hindi niya mararanasan yung tinatawag na pag-apula ng apoy. Dapat laging nag-aapoy ang mga Kristiyano. Amen. Manatili ho tayo, mga kapatid. Sa taglay natin, mga kapatid, na ilaw, hindi po dapat naubusan yung atin pong mga ilawan o yung langis na mayroon tayo. Yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat buhay natin. Amin po ba, mga kapatid? At nawa may naintindihan po kayo, may naunawahan po kayo, may tinanggap po kayo na mensahe galing po sa ating pong Panginoon. Still,
We are hoping, mga kapatid, that God will come. Amen. Malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Tayo pong lahat po ay tumayo, mga kapatid.